Yes. Sir Mary Monreyes from One News. Balikan ko lang po yung sa Kudit na nasabi po kasi na Sen. Amy, lagi naman daw po yung naging topic sa minority. Pero ngayon po ba, walang ligawan ng boto, ng signature po for a change of leadership? Ginawin ko lang nagtatanong ngayon One News. Yung una kasing naglabas nung nagkagulo, ano yun? One TV po yata. One TV. So akala nung lahat, it was a affiliate, di ba? So okay. Walang active na ligawan in the sense nung nilabas ni Senator Lacson yon, I can tell you, wala akong kinakausap. Okay. So, kausap kami ni SP Soto sa phone, I think the other day, about some things lang, etc. Sabi nga niya, basta tayo yung friendship para nakakapag-usap tayo. Tapos, inuulit nga niya. Sabi nga niya, hindi kami actively. Sabi ko, SP, basta yung majority nyo na sa inyo, minority namin, walang pagbabago. Pag may lilipat. So, hindi mahaba usapan namin, but ang point ko is that, in a sense, there's always a ligawan, but in a sense na yung parang kami ni Cheese nung natanggal kasi Senator Mix, parang nasa isang kwarto kami noon. And mabilis nangyari. Parang within 24 hours, tawagan, get the signatures. Obviously sila, nung tinanggal nila si Senator Cheese, obviously that Friday, Saturday na sinasabi ni Ping, something similar. Hindi nangyayari ngayon yun. Ngayon, kung sasabihin mo may ganun-ganun, may kindat-kindat or welcome kayo sa amin, syempre pag nakikita-kita dito, kanya-kanya yan. But hindi kami nag-uusap sa minority na kung meron na sino or kung paano, kung ano. Kasi tingin nga namin, happy pa sila sa majority. And I think we have a role to play in the minority. But usually it doesn't happen when it's noisy kasi nga nagbabantayan. But you can't take it away from the supporters of the majority na may social media na mainit silang wag palitan. And you cannot take it away from our supporters, diba, all around the country na gusto na rin silang palitan. So that's the reality there. Sir, dun sa Blue Ribbon lang, ang nakabitin ho kasi doon yung invitation kina Congressman Zaldico and Congressman Martin Romualdez. Are you expecting or are you asking the next chairman na ituloy yung plano na yun? Ipatawag po yung mas mabigat yung kay former Congressman Zaldico kasi pag hindi pumunta, pwede i-contempt. Diba? Which ginawa din ng House sa ibang mga nag-abroad. Pero kay Speaker Martin kasi it's his option talaga kasi congressman pa rin siya, whether pupunta siya at hindi, di ba? But hindi mauubusan ng mga ganyan argument among the senators na pwedeng in the open, pwedeng sa caucus pag-usapan, but yung direction ang importante. At yung sabi ko nga, dapat definition of term. Di ba kasi yung na-offend si Senator Marcoleta at yung iba naming member nung sinabing, hindi pa kayo clear. Wala akong problema na tingin ng mga tao guilty o inosente. Pero hindi role ng chairman magsabing cleared ka o hindi. Role ng committee yon pag may conclusion na kayo. Pero dapat pa ipatawag, sir, kung ako masusunod, mas magandang humarap sila pareho. Pero yung sinasabi ko, mas madali yung kay former congressman. Kasi nga, hindi na siya congressman eh. So pag in-invite mo, tapos hindi pumunta, pwede ka na mag-show cause, tapos pwede ka na mag-contempt. Sir, balik ko lang konti doon sa pitch nyo on resign all and snap elections. Yun nga po kasi apparently based on reactions, parang wala po masyadong sumusuporta. So far si Senator Erwin, pero tinanong lang, may kulatilla lang siya bakit wala yung mayors. Tapos si Senator Bato, okay daw siya. Someone told me okay si Senator Joel, pero hanggang dun lang. So kumbaga sa isang produkto hindi na bente. Unfortunately, kasi I still think it's a good idea. Yun nga po, pero are you, kumbaga, do you acknowledge na it may be an impossible idea and also, meron po mga batikos na parang, ano purpose niyan? Why are you pitching it? Baka okay, one, it's an improbable. It's not impossible. I mean, kailan ka pa mag-iisip mag-cleansing, mag-clean slate? Kapag sinusunog na ang bahay
ng mga congressman, senador, or may people power na, or may communist or fascist takeover. So it's just a food for thought now. Number two, ba't ko naisip to? Ganun ako mag-isip na hindi mo pwedeng sabihin, I'm willing to die for my country, I'm willing to sacrifice, etc. So, I don't sacrifice other people. Hindi pwedeng sabihin, alam mo, para mawala ng problema, mag-resign na si President o mag-resign na si Vice. Hindi. Pero I'm willing to volunteer, all of us. But the question is, are you willing to volunteer yourself? Kasi I cannot force them naman. Willing ako kahit mauna. Basta't kasama sila. Iba yung mauna, iba yung ikaw lang. Diba? And the idea might not be good right now, and if they come up with solutions, yung ICI or Blue Ribbon, baka baliwala na tong idea na to. Pero pagka hindi nagkaroon ng solusyon tong sa corruption, tapos lalong lumitaw yung napakarami pa, there might be more radical solutions that we all won't like. Kahit hindi na pag-usapan sa House at Senate, basta it's organic to the law. So yung insertion na pag-usapan yan, nung nagkaroon ng time na dun mo ipapasok sa BICAM kasi in-insert or congressional insertion. And then most administrations, may tinatawag silang for later release pero hindi pa ganun yung pangalan. But basically yung principle is, pag wala sa President's budget yan, huling i-release yan. Pero minsan may usapan yan between the executive and legislative. Huwag nyo lang galawin to, eto lang yung galawin nyo, eto lang. Walang for later release yan, sabay-sabay release. So depende sa administration nangyayari yan. Okay. Then you had Senator Lacson na in earlier days, nagka-project siya, tingin niya may corruption. So sabi niya, never again. Binan na niya sa sarili niya na maglagay sa infrastructure. At nung may PDAF, kahit soft, kahit hard, hindi siya nagtatanggal. Pero nag-a-amend siya sa budget. So in his eyes, his vocabulary, amendment yon. So pero pagka insertion yon. Ang problema, maraming sumunod sa definition niya tapos inattach sa insertion na pag in-insertion, may corruption yon. Kaya nga kami sa minority, tinatanong namin, bakit pag lumalabas pangalan niyo sa majority, amendment? Pag lumalabas ang pangalan sa minority, insertion. That's what I'm saying. We have to have same definition if we're going to have a national discussion on the issues. Kung tirahan lang sa politika or batuhan ng putik, okay yan. Pero if we're going to have a national decision, ano yung President's budget na NEP na sila naglagay? Ano yung amendment? Ano yung unprogram? Ano yung et cetera, et cetera, et cetera. Para malinaw. Pero may gugulo nito. Kasi habang ang nagtitirahan kapwa, congressman, kapwa, senator, etc. I'm not saying walang guilty sa mga yan. Pero habang hindi na-expose yung mastermind, yan ang play na. Guluhin mo na lang sila ng guluhin. Diba? Kailan na-convict si Miss Napoles ng anti-money laundering? 2 weeks ago? Last week? 2 weeks ago? So more than 10 years. So all the mastermind has to do is iyoyo niya lang lahat to. Diba? Hindi niya kailangan yung dribble, kikita mo pa yung bola, ginaganon Di ba yung yoyo, pataas, pababa, pataas, pababa. Di ba? Dribble o yoyo lang ang kailangan gawin ng mastermind dito. Mag-grow yung frustrations ng people. And then by the end of next year, kanya-kanya ng propaganda that the hope is the candidate in 2028. It can work, it cannot, it pwedeng hindi mag-work. Kung hindi mag-work, baka magkaroon ng revolusyon. Yun ang ko na mabigat yon. Pag nagkaroon ng revolution ngayon, mabigat. It might be something that will be worse for the country. Sir, yung comment ko lang po sa resignation ay sa pagkaka-appoint ni Secretary Remulla. 3 things. 1, sa taong bayan, pray. 2, sa atin lahat, bantayan. 3, kay bagong ombudsman na Remulla, congratulations and just follow your oath. So ako naniniwala lahat ng tao may talent at ang mabigat kasi pagka sa judiciary, COA, ombudsman, once na mag-oath ka, nasa sayo na yun So kung magpapagamit ka sa politika, may grupo ka, may agenda kang sarili, you can do that. But if yung konsensya mo, yung direction mo,
pag nandiyan ka na. Di ba, we've seen that in the past. Eh. We've seen Supreme Court justices appointed, then they went against the president. Di ba? Kasi sabi nila, sandali lang, pag-appointed na. So ako, it's a clean slate for me. Give Boying Remulla a clean slate, then bantayan kung anong gagawin niya.